Okay, so good day to each and every one of you. And now, welcome to the third part ng discussion natin when it comes to science, technology, and society, specifically when it comes to the existence po ng um, cradles of early sciences. Kung doon sa previous discussion natin or previous video natin, naging focus natin dito yung existence at tinatawag natin ng iba't ibang mga civilizations. At this particular moment, we will no longer be talking about the existence po ng mga civilizations na to, but rather, the existence na po ng iba't ibang mga nangyari during the medieval period or yung tinatawag po natin the Middle Ages. So, to give a quick recap sa kung ano nga ba yung nangyari during the time of the Middle Ages, so remember po that during this particular time, the existence of science or yung siyensya, ito po ay challenged greatly because of the existence ng religion. Okay? During the time of the medieval ages and during the Middle Ages, ito yung pagkakataon na kung saan nagkaroon ng mga krusada, nagkaroon ng crusades, nagkaroon dito ng existence ng widespread na pagkakaroon ng religion na dapat itong specific na religion lang yung sundin ng maraming individuals. Kung hindi, you will be included in a specific persecution. And that's the reason why I provided this particular illustration sa kung ano nga ba yung possible na nangyari during the medieval ages. A lot of people consider that the medieval ages to be the point of the dark times and at the same time the age of enlightening or the start of the enlightening. Kasi syempre parang sa sciences lang yan, parang iba't ibang mga scientific method steps lang na once na-observe mo kung ano nga ba yung nangyayari and you became aware sa kung ano nga ba yung mga dapat mong gawin, dapat parati ka nang manatiling mulat at hindi ka napipikit. Pipiliin mo na magsalita and at the same time, hindi ka natatahimik. And those are some of the ideas po na medyo related dito sa context natin during the time of the medieval ages. By the way, unlike nung naging discussion natin regarding the civilization, so nag-focus tayo sa Asia and other parts of Europe, sa pagkakataon po na to, in the case of the medieval or Middle Ages, mas magfo-focus tayo sa kung ano nga ba ang nangyari sa Europe. Kasi sila yung sentro ng mismo medieval times or ng Middle Ages. So we will be talking about the reasons kung bakit nga ba na-challenge ang iba't ibang paniniwala ng mga individuals. Katulad na lamang ng sila ay naniniwala dati na ang Earth is at the center of the universe. Okay? Na ngayon alam natin na hindi ito totoo. O kaya naman na merong invisible na mga materials na nagiging dahilan kung bakit nagkakasakit ng mga tao. Then, there are also some things na kanilang pininiwalaan because of the existence nga po ng mismo religion na kanilang sinusunod. So, in this particular moment, nagkaroon tayo ng medyo malaking conflict regarding the existence of religion and how it somewhat shaped our understanding of the sciences of the modern day times, okay, or of the modern times. So, sa pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang meron sa medieval and Middle Ages and at the same time, how are we going to compare it with the modern ages naman. Okay? So, to give a quick recall or quick point of view sa kung ano nga ba nangyari during the medieval or Middle Ages, so it is now the millennium between the collapse of the Western Roman Empire or ito na po yung point na hindi na civilization ang Roman Empire. Okay? Roughly around the 5th century CE and the beginning of the colonial expansion of Western Europe in the late 15th century. So napakahaba po, to be honest, nung nangyari during this time. Kaya napakaraming individuals, maraming tao ang namatay during this particular moment. Maraming mga kino-consider po natin na inabot ng 5 centuries yung tinatawag natin na Dark Ages or yung mga madilim na yugto sa buhay ng mga nasa medieval times or during the Middle Ages. Nangyari din dito yung existence ng bubonic plague na kung bakit nga ba almost 1/3 of the population of Europe ay biglang namatay. Bakit sila nawala? So during the medieval ages, or the medieval time, it is now the period that saw major technological advancements, okay? Including the invention of vertical windmills, creation of spectacles or ng mga salamin, mechanical clocks, then improved na mga water mills katulad ng ginawa ng mga Greeks and the Romans, building techniques katulad na naman ng Gothic style and even yung tree crop rotation or tree field crop rotation na kung saan mas lalo nag-strengthen ng agriculture. Pero during the time of the medieval times or medieval ages,
pag-uusapan po natin kung ano nga ba yung mga naging significant na steps para magkaroon ng scientific revolution. Okay? Kasi ito nga yung Dark Ages, wala pa yung enlightening na nangyayari or papunta pala tayo dun sa point ng enlightening or papunta pala tayo dun sa exciting part when it comes to the advancements na nangyari when it comes to science and technology. So yun po yung pag-uusapan natin. So, in the case of the medieval and Middle Ages, we will be starting with the existence of Johann Gutenberg. Okay, so si Johann Gutenberg, he is actually the person who invented, okay, he is a craftsman, a German craftsman, and an inventor who originated a method of printing from movable type na tinatawag po natin ng mga printing machine. So yung kanyang invention actually allowed books to be reproduced fast kasi dati, katulad nung na-mention natin last discussion, na sinusulat yung libro. Okay, nagtatagal talaga yung paggawa ng isang libro. Halos inaabot ka ng ilang araw, ilang linggo, or even years, makagawa ka lang ng isang libro. But in the case of this, his invention, it actually started the revolution ngayon na kung saan mas lalo na napapabilis yung paggawa ng libro. At dahil sa mas mabilis ng libro or creation ng libro, it now paved the way for literacy and education in Europe to basically bloom. So, mapapansin po natin that there are actually different parts po dito sa mismong printing press na to. So, meron po siyang dalawang pinagkuhanan na idea dito. The first idea actually came from the olive press. Okay, so ito po napapansin natin na portion na to. Parang pinapress siya, okay? Same idea lang din na kung paano nga ba ginagamit yung olive press, olive oil press, para katasin or kunin yung mula sa mga olives, okay? Then kunin dito yung olive oil, okay? So, ganun yung unang system na nakita niya, na ipepress lang, then iaangat, ipepress uli, iaangat, ipepress, angat. Then, kada angat, panibagong page yung inilalagay dito. So, medyo mabilis. Now, ang naging worry niya, saan siya possible na kukuha ng gagamitin niya for the stamps? Then, he encountered some of the ideas na galing sa mga Chinese. Specifically, yung stamp na ginagamit nila, kung nanonood kayo ng K-drama or ng ilang Chinese na series, okay? Yung mga ancient Chinese, they're actually utilizing stamps para sila ay magkaroon ng signature. And with the existence po ng stamps na to, ito na yung naging negative ng mismong mga letters na ginamit ni Johann Gutenberg. Noong una, wood yung ginagamit niya na stamp, kaso nga lang, as time goes by, kapag paulit-ulit itong pinipress, okay, kapag paulit-ulit itong pinipress, napipipi or pumapangit din yung mismong quality ng wood. Then at the same time, nagsasoak up ito ng ink, kasi ito nga ay kahoy. So, pinalitan niya yung wood na to and gumamit na siya ng metal na mga stamps. And ever since then, ito pong mga nandito, sila yung nag-aayos ngayon sa kung ano nga ba yung nakasulat dun sa papel or dun sa libro na kailang gagayahin. Then, an individual will be placing paper dito sa press na to, nakalagay dito yung negative, then ipipress na lang nila, then after po nilang ipress, that's it. Imprinted na ito sa papel. Kaya nilang makapag-produce ng 2 pages or kung gaano man karaming pages yung kaya dito sa printing press na to within a few seconds. Okay, hindi ka naaabutin dito ng oras para makatapos ang isang page. Okay? So, during the time of the discovery po ng printing press, isa sa mga pinakaunang napakalat po dito na libro is actually the existence po ng Bible. Okay? So, ang case po ni Johann Gutenberg, when he created the printing press, it paved the way not only for literacy, not only for education to flourish, but also the flourishing of religion, specifically Catholicism. Isa po siya dun sa mga reasons kung bakit nga ba nagkaroon ng Bible. Then after the existence po ng Bible, the Quran was made. Okay? Or the Quran was printed din dito. Na ito naman yung para sa mga Muslims. So, if we're going to look at this thing, even this particular invention, nagkaroon ito ng malaking epekto pagdating sa religion. Okay? And vice versa. Religion became a huge part during the medieval time, and at the same time, yun rin po yung reason kung bakit nga ba mas nag-flourish din kung ano nga ba yung naging applications ng naging invention ni Johann Gutenberg. So other than Johann Gutenberg, proceed naman po tayo sa next one. And we have here the existence of Zachariah Hansen. Kasama yung kanyang anak na si
Hans Hansen. Okay? So si Zachariah Hansen is actually a Dutch spectacle maker which was coined with the invention of the very first optical telescope and the first compound microscope. So sobrang simple lang po ng ginawa ng microscope ni Zachariah Hansen na meron po ditong isang tube. Ayan, papansin po natin. Meron dito isang tube, then meron dito dalawang lens. Kaya po specs yung tawag sa salamin ngayon kasi nanggaling po yun sa word na spectacles. Okay? Sorry. So, ito po yung una naging prototype. Individuals dati, ginagamit nila itong tube na to para makita yung mga malalayong lugar. Okay? Nagkaroon ng binoculars para doon sa dalawa. Pero, what Zachariah Hansen and Hans Hansen have created became the prototype po ngayon sa mga microscopes na ginawa ng iba't ibang mga scientists. Kung ano nga ba yung ginamit ni Robert Hooke para mabigay yung term na cell, ni Anthony van Leeuwenhoek para malaman kung ano nga ba itsura ng mga animal cues, so on and so forth. So, this tube became one of the very first microscope that was utilized by the Hansens. So, sila po yung nag-provide dito na possible mong makita, hindi lamang yung mga malalayong lugar, kundi makita ng malapitan ang mga bagay na malapit sa'yo. And they started to understand that it is actually possible na hindi mga invisible things ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng sakit. And probably ang sakit ay nanggagaling sa mga bagay na nakikita or hindi natin nakikita kaagad kasi sila ay masyadong maliliit. So those are actually some of the context po na related pagdating sa bagay na ito. Okay? Then, after the existence po ng discovery that was actually made for the microscopy, syempre nandito rin naman po ang telescope. That when it comes to the existence of... okay, so let me pause this. Okay, it's a recording. Okay, so going back. So according to this, if we have Zachariah Hansen na nakikita natin ng mas malapitan yung mga maliliit na bagay kasi nag-start ka sa magnifying lens, then ginamit na yung dalawang lenses na to na mailagay sa dalawang tubes, then ito na yung ino-observe natin para sa microscopy. Syempre, nandito rin po yung discovery that was actually made by Galileo di Vincenzo Bonatuvi de Galilei. Di ba ang haba? Yun po yung full name ni Galileo Galilei. Okay, so Galileo Galilei is actually Italian. Okay, sorry for the stereotypes. But Galileo Galilei or Galileo di Vincenzo Bonatuvi de Galilei is an Italian scientist who formulated the basic law of falling bodies. Okay, hindi lang po siya basta-basta physicist. Okay? Kundi isa rin po siya dun sa mga individuals na nakapag-construct ng telescopes and he discovered the different lunar craters and discovered the 4 moons na nagre-revolve around Jupiter. Isa po ito dun sa mga fact at paniniwala ngayon na isa po ito dun sa mga naging dahilan kung bakit nga ba Galileo Galilei became a threat when it comes to Catholicism. Actually, he was under house arrest until the day that he died. Okay? Kasi nga, yung paniniwala ng maraming individuals dati, even of the Catholic Church, that everything is revolving around the earth. The earth is the center of the universe. The earth is the center of everything. But that is not the case. With his observations kung ano nga ba nasa beyond the night sky, na-threaten nito ang religion. Na-threaten nito ang Catholicism. And on the year that he died, another individual paved a new way para mas lalong maintindihan ang science, mas lalong maintindihan ang physics. And that is Isaac Newton. Okay? Pero sa ibang usapin po natin pag-uusapan sa Isaac Newton. Pero remember that in the case of Galileo di Vincenzo Bonatuvi de Galilei, he provided now the idea of the observations that are actually present on the night sky. Okay? Now, other than this particular personality, let's now move forward to the times when religion, yes, nagkaroon ng possible na conflict dito, but nagkakaroon na ngayon ng check and balance ang iba't ibang mga individuals because of the creation ng mga libro
ito na yung nag-pave ng way para magkaroon ng creation ng mga journals. It is now already peer-reviewed. Hindi na tayo naniniwala sa mga sabi-sabi na lang. We are now following the different steps according to the scientific method. Tinatama na natin yung mga pagkakamali of the past for us to move forward as scientists. At yun po yung context namin bilang mga scientists. And that is also the context of everyone dapat. Na we should follow the different steps para tama tayo. Tama yung data, alam natin na tama yung pinagsasabi natin. So yung modern times po, this is now the third stage, okay? Ulitin lang po natin. Cradles of early science, nagsisimula po ito dun sa 6 na civilizations sa pinag-usapan natin. Modern times, medieval times or the Middle Ages is at the center. 5th century hanggang 15th century. Then, during the time of the 19th century, after na magkaroon dito ng Industrial Revolution, after dito ng French Revolution and the likes, ito provided the times para po sa mismong modern times. Okay? So, ito po yung in-between 16th hanggang 19th or 20th century at least. So, ang presence po ng scientific and technological advancements became very evident na at nakafocus na po ito sa 4 na bagay. Communication, transportation, energy, and medicine. So there are different personalities po na involved during the time of the development of science and technology. And kung paano nga ba nila ginamit ang scientific method to answer the different questions na available sa mundo. Katulad na lamang ni Louis Pasteur. As a biologist, I am actually very much amazed sa lahat ng mga na-discover ni Louis Pasteur. Okay? He is actually a French biologist and a microbiologist and at the same time chemist na nag-disprove siya dun sa theory of spontaneous generation and provided the understanding of biogenesis. So ano nga ba yung spontaneous generation na sinasabi natin? Ito yung paniniwala ng mga tao na ang mga non-living things, they will give rise to living things. Or halimbawa na lang dito, ang putik daw, kapag nilagay mo sa isang lugar, ito ay magiging palaka in right conditions. Another instance po dito sa theory of spontaneous generation, maglagay ka daw ng basang-basahan. Isang tabi mo yan sa madilim na lugar, magiging mga dagayan. Like magic. Or, yung context na ang karne, ito daw ay magiging langaw after some time. O kaya naman, nandito yung context ng alchemy, ng isang bagay ay maaari mo siyang gawing ginto. All of those things might have seen sa pagkakataon nito, pero pininiwalaan po ito ng mga tao long before the existence po ng mga individuals na to. But Louis Pasteur proved them wrong. That cells came from cells. Or katulad nga sinabi ng isang scientist na omnicellular is cellular. Living things should come from living things. And that's biogenesis. Life came from life. At yung Swan Plus experiment po niya ang nag-pave ng way para sa process ng pasteurization. Or ibig sabihin lang po nito na meron pa lang iba't ibang mga microscopic at hindi invisible things available sa hangin na ang nagiging dahilan kung bakit nga ba nasisira ang pagkain. Sa Swan Plus experiment niya, gumamit siya dito ng broth or ng sabaw, then inilagay niya ito sa isang flask. In-expose niya to, nakita niyang napanis. Pero binend niya yung mismong neck ng isang flask na kanyang ginamit. It is facing upright. Nalaglag lang yung mga alikabok, yung mga dumi, pero hindi sa mismong sabaw, kundi doon sa mismong portion na ng flask. And what he observed, hindi napanis yung mismong broth that he utilized. So it means na there is something in the air, specifically microorganisms present in the air na maaaring maka-infect sa pagkain natin. Kaya siya possible na ma-spoil. And with the existence po ng pasteurization, ang gatas, ang mga delata, ang mga canned goods, ang iba't ibang mga pickled products, kahit sila ay atin lagyan ng preservatives pero hindi natin sila na-pasteurize, there's a huge possibility na masisira at masisira sila. And that's the thing when it comes to pasteurization. So, kailangan natin silang gamitin, kailangan po natin gamitan ng apoy para mamatay ang 99.9% of microorganisms. Kasi hindi naman talaga lahat ng microorganisms ang namamatay. Kaya nga nagkakaroon pa rin ng spoilage ng pagkain eh. Okay? But at least, pasteurization mas lalong nagpatagal yung sa lifespan ng pagkain.
Then, the next one we have here the existence of Alexander Graham Bell, which is the first person to be awarded with the patent of electric telephone during 1876. Take note, marami po silang gumawa ng telephone. But, Alexander Graham Bell, siya lang yung nakakuha ng mismong patent. Siya yung pinakauna nakakuha ng patent because he became the first successful na gumawa ng electric telephone. Okay? So, during his particular time, ang tawag pa po sa telephone na to, it is landline. Kasi literal na meron pong kable sa ilalim ng lupa. Kaya yung mga connectors ay kinakabit ng mga operators. Kaya ngayon landline, meron po itong mga codes na ginagamit para alam kung kanino nga bang bahay i-connect. Kaya sobrang mahal ng landline kapag ito ay tatawag ka sa isang individual sa sobrang layong lugar. Okay? Kasi ang daming connections na ginagawa pagdating sa bagay na ito. So, Alexander Graham Bell provided this for telecommunication until it evolved hanggang sa mga cellular phones na meron na tayo sa pagkakataon na to ngayon. Then, there's also the Scottish scientist. We have Sir Alexander Fleming. So, Alexander Fleming, siya naman yung nakadiscover ng isang mold sa kanyang petri dish nung siya ay nagstay sa gera. Okay? He is actually a war doctor. So, this particular mold or amag, nakita niya dun sa mismong petri dish. Yes, ito. Okay? Nakita niya dun sa petri dish na yun, and what he observed, sa gilid ng petri dish na to, namatay yung mga bacteria na kanyang iniwan. Yung mga bacteria na nakuha niya mula dun sa mga sugat ng mga soldiers na nagkaroon ng injuries. Okay? Then, napansin niya na yung amag na to, nagre-release ito ng substance. Okay? Based on observation. Napatanong siya. Step 2. Question. Ano nga ba yung dahilan? Okay? Then the third one, he hypothesized that there is a chemical present in this mold that could kill bacteria. Fourth one, experimentation. Trinay niya ito sa iba't iba pa mga bacteria na meron siya. And voila! Conclusion, and for the result, he discovered penicillin. The grandfather of all natural antibiotics. It is discovered by Alexander Fleming dahil po sa aksidente na nangyari sa kanyang laboratory, which is nagkaroon ng spoilage. Nagkaroon dito ng existence sa mga amag. At ang amag na to ay ang dahilan kung bakit nga ba mas lalong napahaba ang lifespan ng maraming tao. Because people can no longer die because of infections alone, kundi ibang mga reasons na. Hindi na lamang po sila namamatay dahil sa infections kasi maaari na itong masolusyonan, maaari na itong magamot through the existence nga po na tinatawag natin na what's the term for this? Na tinatawag po natin na penicillin. Okay? Ang penicillin po ay amag ha, so kamag-anak po siya ng mushrooms, kamag-anak siya ng amag nga, ng ananbuni alipongahadhad. So pare-pareho po sila mga fungi or fungi. Okay? Then, bukod po dito sa bagay na to, there's also the one na related po not only on microbiology, kundi pati na rin po sa transportation and at the same time, sa creation po ng energy. And that is Sir Samuel Kirk. So, Sir Samuel Kirk provided the invention po ng kerosene by refining petroleum or yung tinatawag po natin na fractional distillation. So, yung fractional distillation, possible po natin na makuha yung iba't ibang types ng petroleum products. I will be placing a link para mas maintindihan nyo po yung fractional distillation. Na ito po yung naging reason kung bakit nga ba nakakuha tayo ng gasolina, bakit nga ba merong diesel, bakit nga ba merong kerosene or also known as illuminating oil. So ito po mga bagay na ito ay ginagamit lang para makapag-provide ng ilaw sa bahay pero later on nagamit na po ito para sa heating and at the same time cooking purposes. So yung discovery po na nagawa ni Sir Samuel Kirk, ito yung naging patent na ngayon para doon sa creation po ng petroleum products. Na ngayon, alam po natin na kahit nagkaroon ito napakalaking consequence when it comes to our environment, ang laki na naging tulong ng utilization ng petroleum products mula sa mga fossil fuels pagdating sa development ng science and technology. And all of these things ay related po kasi they tried to observe and follow the scientific method. Even us, kahit hindi po tayo or kahit hindi po kayo scientist by heart, following what you observed,
asking the right questions and providing the right hypothesis and testing those hypotheses utilizing right experimentations could give you magnanimous results. Okay? Marami pa mga individuals na related pagdating dito sa mga bagay na to. Katulad na lamang ng existence ng context po natin with intellectual revolutions just like Nicholas Copernicus na siya po yung nakapag-provide ng idea nga that the sun is at the center of the solar system, not of the universe. We have Sir Charles Darwin for the theory of evolution, and we have Sigmund Freud naman na naging proponent ng psychosexual development and theory of psychoanalysis. So these particular individuals challenged science. Okay? They challenged the norm. They challenged our society. Okay? Pero tandaan po natin that just like what Spider-Man have said, okay? With great power comes with great responsibility. So, kailangan po natin ma-realize that, yes, we probably know something regarding science and technology, regarding anything around us. Pero hanggat hindi po natin ito na-apply para sa betterment of our society, we are doing things wrong. Okay? So, with this, hopefully I will be able to see you guys on our next discussion. So, I'll be cutting our discussion at this point regarding the existence po ng topics natin when it comes to the medieval times. Okay? I skipped it. Medyo malayo. So, regarding the medieval times, the Middle Ages, and the existence po ng modern times. So, see you in our next discussion. Thank you, everyone.